Wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'. Yung mga mata ng mga sahaba ay umaapaw ang kanilang mga luha dahil sa hindi sila pinasama ng mahal na propeta Muhammad sa pakikipaglaban. Yung mga sahaba, umiyak sila dahil sa hindi sila nakasama sa isang ibada. Ngunit tayong mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga oras at araw na ito, umaga hanggang gabi ay nagkakasala sa Allah. Hindi man lamang natin magawang maluha, magilty sa mga ginagawa nating kasalanan. Kailan ka huling umiyak para sa Allah? Kailan ka huling tumulo ang luha mo nung naiwan mo ang salatul fajr? Kailan tumulo ang luha mo nung ikaw ay lumabas sa bahay ukhti na walang hijab? Kailan ang huling pagluha mo nung gumawa ka ng mga haram? Nung manood ka ng mga haram? Kailan ang last na pag-iyak mo? Dahil sa guilty ka sa mga nagawa mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At marami sa atin, mas naiyak pa kapag nakakita ng mga movie, especially ang mga kababaihan. Subhanallah. Mas naiyak pa kapag namatay yung bida. Mas naiyak pa kapag nagkasakit yung bida. Subhanallah. Kailan ang huling pagluha ng iyong mga mata para sa Allah subhanahu wa ta'ala? محمد كان علم كليبس. محمد كان علم كليبس. Mga kapwa ko alipin ng Allah, bilang isang mga lalaki, mahirap para sa atin na papatakin ang mga luha sa ating mga mata. Madalang lang sa mga kalalakihan na kapag nahabag sila sa mga nakikita nila, naririnig nila, ay lumuluha, dumadaloy ang mga luha sa kanilang mga mata. Yan ang katangian nating mga kalalakihan. Ngunit ang mga sahaba, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga tabi'in, ultimo si Umar, na pinakasiga, pinakamatapang, pinakamatigas na lalaki, ay bumakat sa kanyang mga mata ang dinadaluyan ng kanyang mga luha dahil sa kanyang pag-iyak kapag naaalala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Itong pagluha, marami sa atin ang nalulugi dito. Itong pag-iyak natin sa pagsamba natin, marami sa atin ang namimiss yung oportunidad na ito. Marami sa atin na hindi napapaluha sa kanyang pag-alala sa Allah, hindi napapaluha sa kanyang pagsasala. At babanggitin natin ang mga dahilan kung bakit ganito. Kung bakit hindi tayo mapaluha kapag nakakarinig tayo ng mga talata mula sa Quran. At kung bakit hindi lumuluhang ating mga mata kapag naalala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Isang araw si Ubayd bin Umair radiyallahu anhu, isang sahaba ng mahal na propeta Muhammad, bumisita siya sa asawa ng mahal na propeta Muhammad na si Aisha radiyallahu anha. Sabi ni Ubayd bin Umair, sabi niya, nagtanong siya kay Aisha radiyallahu anha. Sabi niya, akhbirna bi'ajabi shay' ra'aytahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ikwento mo nga sa amin, ya Aisha, ina ng mga mananampalataya, na sa buong buhay mo, ano ang nakita mo kay mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ikaw ay nagtaka, labis na ipinagtaka mo? Ano yung nakita mo sa pamumuhay ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagtaka ka sa ginawa niya na yun? So sabi ni Aisha radhiyallahu anha, may isang araw, sabi niya, na schedule ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa akin bilang asawa niya, at siya ay nakiusap sa akin. Sabi niya, o mahal kong asawa, maaari ba na ang buong gabi na ito ay ilaan ko para sa Allah subhanahu wa ta'ala? Bilang pagrespeto sa asawa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ultimo yung pagsamba ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinagpapaalam niya kay Aisha radhiyallahu anha.
Ganun niyo tignan kung gaano karespeto ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng mahal na propeta Muhammad, pwede ba ika ng mahal na propeta Muhammad na yung buong gabi na ito na schedule ko sa iyo ay ialay ko sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sabi ng Aisha radhiyallahu anha, sabi niya, mahal na propeta, mahal na mahal kita. At kung ano man ang gagawin mo, palatandaan na pumapayag si Aisha radhiyallahu anha. Nang mangyari ito, nagwudu ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa siya ay nagsala. Nung siya ay magsala, ay iyak siya ng iyak. Hanggang sa ang pag-iyak niya ay nabasa ang kanyang mga mukha. Thumma lihyatihi, at ang kanyang mga balbas, nabasa ng kanyang luha. Hanggang sa mapuno ng luha yung sahig. Subhanallah. Tignan niyo kung gaano sumamba ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa ang sahig na kanyang pinagsasambahan ay napuno ng luha. So dumating ang Fajr, nag-adhan si Bilal. Naabutan niya ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lumuluha. Sabi ng Bilal, bakit ka umiiyak ya Rasulullah? Samantalang ikaw ay pinatawad na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga kasalanang nagagawa mo. Maging sa hinaharap o maging sa natapos na ng mga nagawa mong kasalanan ay pinatawad sa iyo ng Allah. Bakit ka pa umiiyak ya Rasulullah? So sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awala akuna abdan syakura? Hindi ba pwede sa akin Bilal na maging mapagpasalamat ako sa Allah subhanahu wa ta'ala? Tignan niyo ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit pinatawad na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang magiging kasalanan, kapag nagdasal siya, kapag siya ay nagsala, punong-puno ng khasya, punong-puno ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napapaluha ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din ang mga khulafa. Si Abu Bakar, na siyang pinakamalambot ang puso, madalas siyang naiiyak kapag nahahabag siya sa mga taong nakikita niya, kapag naalala niya o di kaya nakakarinig siya ng mga talata mula sa banal na Quran, umiiyak si Abu Bakar. Ganon din si Umar, na katulad ng sinabi natin, meron pang isang kasabihan si Umar na kanyang sinabi, kung mananawagan, kung merong isang panawagan na ang lahat ng mga tao ay makakapasok sa paraiso liban sa isang tao, wala akong iisipin na makakapasok sa impyerno liban sa akin, sabi ni Umar. Ganoong katindi ang paninindigan ni Umar, o ganoong katindi ang takot ni Umar sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganon din ang mga sahaba. Ang Allah ay kinuwento ng Allah sa Quran na noong magdigmaan ay pumunta ang mga sahaba sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil gustong-gusto nilang sumali sa pakikipaglaban. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah At-Taubah verse 92? Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang kasalanan yung mga tao na dumating sa iyo, O Propeta Muhammad, noong sila ay dumating sa iyo, na nanghihingi sila ng kagamitan para makasama sila sa pakikipaglaban sa landas ng Allah, wala silang kasalanan nang hindi sila makasama, sabi ng Allah. Noong sinabi mo sa kanila na la ajidu ma ahmilukum alay, wala akong maibibigay na kagamitan sa inyo, wala akong maibibigay na panustos sa inyo sa pakikipaglaban. So anong ginawa ng mga sahaba? Tumalikod sila sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa a'yunuhum tafidu minad dam'. At yung mga mata ng mga sahaba
ay umaapaw ang kanilang mga luha dahil sa hindi sila pinasama ng mahal na propeta Muhammad sa pakikipaglaban. Umaapaw ang kanilang luha sa pag-iyak nila dahil hindi sila pinasama ng mahal na propeta Muhammad, na kung saan kapag namatay sila doon ay diretso sila sa paraiso. Yun ang iniiyak nila, na hindi sila nakasama sa isang malaking oportunidad na kung saan kapag doon nagtapos ang kanilang buhay ay diretso sila sa piling ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit tayo mga kapwa ko alipin ng Allah, yung mga sahaba, umiyak sila dahil sa hindi sila nakasama sa isang ibada. Ngunit tayong mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga oras at araw na ito, umaga hanggang gabi ay nagkakasala sa Allah, hindi man lamang natin magawang maluha, magilty sa mga ginagawa nating kasalanan mula umaga hanggang gabi. Samantalang yung mga sahaba, hindi lang sila nakasama sa isang ibada, sobra silang nalungkot, sobra silang umiyak. Ngunit tayo, sa kasalukuyan na ito, tabya, kahit lubos na napakamakasala ng tao, hindi niya magawang maluha, hindi niya magawang magilty sa mga pinaggagawa ng kasalanan mula umaga hanggang gabi. Kailan ang huling pagluha ng iyong mga mata para sa Allah subhanahu wa ta'ala? Kailan ka umiyak? Kailan ka huling umiyak para sa Allah? Kailan ka huling tumulo ang luha mo nung naiwan mo ang salatul fajr? Kailan tumulo ang luha mo nung ikaw ay lumabas sa bahay ukhti na walang hijab? Kailan ka lumuha? Kailan ang huling pagluha mo nung gumawa ka ng mga haram? Nung manood ka ng mga haram? Kailan ang last na pag-iyak mo? Dahil sa guilty ka sa mga nagawa mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itong pagluha mga kapwa ko alipin ng Allah ay isa itong palatandaan kapag tayo ay malambot ang ating puso sa tuwing naaalala natin, nakakarinig tayo ng mga talata mula sa banal na Quran, ay lumalambot ang ating mga puso at lumuluha ang ating mga mata. Ito ay palatandaan na ikaw ay iniiwas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa hadith ni Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu, sabi niya, "Aynan la tamassuhuma an-nar, aynun bakat min khashyatillah wa aynun batat tahrusu fi sabilillah." Dalawang mata ika ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang hindi nadaraan sa apoy ng impyerno. Ang una, yung mata na umiiyak, tumutulo ang luha dahil sa pagkatakot niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tuwing siya ay nagsasala, hindi niya maiwasan na maluha. Sa tuwing nakakarinig ng talata mula sa banal na Quran, hindi niya maiwasang maluha. Ang mata na yan ika ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay malayo na sa apoy ng impyerno insyaallah. Pangalawa na uri ng mata na hindi nadadaan sa impyerno ay yung mata na ginamit mo ng magdamag sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung mata na ginagamit mo na tinitingin mo dyan sa cellphone mo magdamag. Hindi yung mata na ginagamit mo pang tingin sa mga aurat ng mga dumadaang kababaihan. Bagkus yung mata na ginamit mo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsasagawa ng tahajjud, pagsasagawa ng witr, pagsasagawa ng sunnah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madalang lang ang tulog mo dahil inaalay mo yung mga mata mo para sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga mata na yan ika ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nadaraan sa impyerno. At kapag yung mga mata na yan ay katangian ng ating mga mata, insyaallah ay hindi na tayo papadaanin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaparusahan ng impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya masasabi natin na mayroong mga tao na diretso na sa paraiso,
Ayon sa mga hadith na ito, yung mga mata na ginamit sa pagsamba sa Allah at yung mata na lumuluha kapag naaalala niya ang Allah, kapag naaalala niya ang mga talata mula sa banal na Quran. Dito papasukin natin kung bakit hindi tayo maluha kapag tayo ay nagsasala. Kapag nakakarinig tayo ng mga talata, babanggitin natin ang mga dahilan. Anong dahilan? Kathratud dhahik. Ang una ay ang labis na kasiyahan, labis na pagtawa. Yan ang unang-una na dahilan kung bakit kapag ikaw ay nagdadasal ay hindi ka makafocus, hindi ka parang ikhlas, parang kulang yung pagsamba mo, parang hindi kumpleto. Hindi natin masasabi na mayroong taong perpekto ang kanyang pagsasala, pero meron sa atin na kapag tayo ay nagdarasal, parang hindi natin feel. Bakit? Ang una dahilan yan ay dahil sa labis kang palatawa. Napaka bungis-ngis mo. Lagi ka na lang tumatawa. Hindi ipinagkait sa atin ng Islam ang pagiging masayahin. Ngunit kontrolin natin ito, sapagat sinabi ng mahal na propeta Muhammad, la tukthirid dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Wag nyo ika ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam paramihin ang pagtawa. Huwag kayong sobrang tumawa, sapagkat ang labis na pagtawa, ang labis na kasiyahan ay napapatay nito ang ating mga puso. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo maluha sa pagsasala natin. Hindi tayo maluha kapag tayo ay nagbabasa ng Quran. Yan ang dahilan. At ang pangalawang dahilan, matigas ang puso natin. Punong-puno ng kasalanan ang puso natin. Kung bakit hindi ka maluha-luha sa pagdarasal, hindi ka maluha-luha kapag nakakarinig ka ng mga ayah, matigas ang puso mo. Maitim ang puso mo. Yan ang pangalawang dahilan. Pangatlong dahilan ay yung pakikipagsalamuha mo sa taong mga makasalanan. Walang ibang iniisip kundi makamundong bagay. Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu. Lagi mong tandaan na yung mga kaibigan mo, yung mga tropa mo, pagdating sa araw ng paghuhukom, kalaban mo yan. Kayo magkakalaban. Dito sa loob ng masjid na ito, lagi niyong tandaan na magkakalaban tayo sa araw na muling pagkabuhay. Liban na lamang illal muttaqun. Liban sa mga may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah, yun lang yung hindi magkakalaban. Bagkus, hahanapin pa nila yung mga kaibigan nila. Ya Allah, si Abdurrahman kasama ko yung nagsasala doon sa Nurul Hidayah. Bakit hindi ko makita dito sa paraiso, ya Allah? Ipapakuha sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang kahigtan ng pagkakaroon ng kaibigan na matatakutin sa Allah. O di kaya pala samba. Maari ka nang iligtas pagdating sa araw ng muling pagkabuhay. Ngunit kung ang kaibigan mo ay makasalanan pagdating sa araw ng muling pagkabuhay, ya Allah, kung bakit ako nandito sa impyerno? Dahil ang kaibigan ko na yan, ya Allah, noong nasa mundo kami, ya Allah, siya lang yung nagsasala. Hindi man lang niya ako naimbitahan na, kapatid, bumisita naman tayo sa moske. Kung bakit ako nandito sa impyerno? Dahil sa kanya, ya Allah. Alam pala niya na yung pagsasala, ay yan yung susi ng paraiso. Pero nung maging magkaibigan kami sa mundo, ni isang invite sa akin na pumunta sa masjid, wala akong narinig. Pero kung sa mga haram na pupuntahan, ini-invite niya ko, ya Allah, kaya nandito ako, kaya ako nakagawa ng mga kasalanan dahil sa kaibigan ko na yan. Ano mangyayari? Magtatagal kayo sa araw ng paghuhukom dahil doon sa pagdidibati ninyo. Kabilang to sa mga dapat nating tanggalin. Yung mga sama ng loob natin, tanggalin natin sa mga kapatiran natin. Sapagkat, halimbawa, kung malinis ka na sa mga kasalanan mo, kung pinatawad ka na ng Allah sa pagitan nyo at ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagdating nyo sa araw ng paghukom, ang hindi mawawala doon ay yung hukuk, yung mga karapatan ng bawat isa. Kahit pinatawad ka na ng Allah, hindi mo malalagpasan yung mga taong pinagkautangan mo. O di kaya, yung may mga naging alitan kayo.
Magdidibati at magdidibati kayo sa araw na muling paghuhukom. Kaya dito pa lang sa mundo, sikapin natin na mapatawad natin yung mga taong may kasalanan sa atin at humingi rin tayo ng kapatawaran sa mga taong nagawa natin ng pagkakasala. Para kung pinatawad na tayo ng Allah dito sa mundo, ay hindi na tayo madidelay sa pagpasok sa paraiso insyaallah. Kaya naman mga kapwa ko alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang kabilang sa mga dahilan kung bakit hindi mapaluha ang ating mga mata, ay dahil matigas ang ating mga puso, punong-puno ng kasalanan ang ating mga puso. Yun ang dahilan. At labis na nakikisalamuha tayo sa mga tropa natin na ang tanging hangad lang ay makamundong bagay. Kaya nagiging dahilan ito na tumitigas ang ating mga puso, na kapag tayo ay nagsasala ay parang wala tayong nararamdaman na masayang pakiramdam sa pagdarasal natin. At bilang panghuli mga kapwa ko alipin ng Allah, isang araw bumaba si Jibril sapagat inutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, "Ya Jibril, bumaba ka kay Muhammad. Tanungin mo kung bakit umiiyak si Muhammad." Ngunit alam na ito ng Allah. Alam na ng Allah yung dahilan kung bakit umiiyak ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang bumaba si Jibril, sabi na kay mahal na propeta Muhammad, "Ma yubakika ya Rasulullah?" Ano ang dahilan? Ano ang iniiyak mo ya Rasulullah? So, ang sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang iniiyak ko ay ummati, ummati, ummati. Ang aking mga ummah. Tayo, yung dahilan ng pag-iyak ng mahal na propeta Muhammad sa araw na yon. Bakit? Nag-aalala ako, sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung anong kahihinatnan ng aking ummah balang araw. At ito nangyayari na nga. Marami sa atin gumagawa ng lantad na kasalanan, gumagawa ng lantad na haram, na kung saan sobrang ikinabahala ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, tignan nyo, iniyakan tayo ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero kapag narinig natin yung mga sunna ng mahal na propeta Muhammad, anong sinasabi ng karamihan sa atin? Sunna lang naman yan eh. Sunna lang yan. Paano mo nasasabi yan? Kaya mo bang sabihin yan sa harapan ng mahal na propeta Muhammad? Na kapag matapos kang magsala, sabi mo, hindi na ako magsusunna. Kasi sunna lang naman yan eh. O di kaya kapag dumating yung mga buwan, 4 na buwan, na kung saan mag-aayuno tayo dyan, yung Ramadan, yung Muharram, yung Dhul-Hijjah, at yung isa pang buwan, merong mga sunna dyan, yung iba sa atin, hindi na ako mag-aayuno kasi sunna lang yan. Wala naman yan eh. Kahit hindi ko yan gawin, wala akong kasalanan. Pero iniyakan ka ng mahal na propeta Muhammad. Pero ikaw, binabaliwala mo yung sunna ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At marami sa atin naiiyak, mas naiiyak pa kapag nakakita ng mga movie, especially ang mga kababaihan. Subhanallah, mas naiiyak pa kapag namatay yung bida, mas naiiyak pa kapag nagkasakit yung bida. Subhanallah. Ganito ang umma ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga kasalukuyan. Hindi isang pagbaba ng katangian ng isang lalaki ang mapaluha sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kapanahunan natin ngayon, kapag umiyak ka, sinasabing bakla ka. Hindi yun magiging dahilan. Bagkus yan ay sukatan kapag napaluha ka. Lalong-lalo na sa pagsamba mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, nangangahulugan na napakataas ng iyong iman. Napakataas ng iyong pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Para masuri mo kung mataas ang iman mo sa Allah, kapag nag-iisa ka, kapag nasa bahay ka, suriin mo ang sarili mo kung paano ka magdasal. Nagagawa mo bang magdasal ng mga sunna sa bahay? O di kaya kapag nagbabasa ka ng Quran, ay lumalambot ba ang puso mo? Umiiyak ba ang mga mata mo? Diyan mo malalaman kung napakataas na ng iman mo sa Allah kapag mag-isa ka. Kapag mag-isa ka, diyan mo malalaman na kapag napaluha ka, kapag naging ikhlas ka na walang nakakakita sa'yo, dito sa loob na ito, lahat tayo ikhlas.
sa mga oras na ito. Mamaya kahit pagkatapos natin magsala, magsusunna pa tayo. Hindi ko sinasabi na wag na kayo magsunna, pero meron sa atin na kapag nasa masjid, abay ang galing magdasal. Napakataimtim magdasal. Napaka-ikhlas. Pero pag wala sa masjid, subhanallah, kakaiba yung kanyang ugali, kakaiba ang kanyang gawain, kakaiba ang kanyang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bara-bara kung tawagin sa kapanahunan natin ngayon. Kaya naman mga kapwa ko, alipin ng Allah kabilang sa magpapalambot sa ating mga puso para maging dahilan ng madaling pagluha ng ating mga mata ay kapag nagbasa tayo ng Quran ay pagnilay-nilayan natin ang binabasa natin. Kung maaari, hanggat maaari, magbasa tayo ng Quran na mayroong ibig sabihin sa baba. Yung may Quran na translation. Pagkatapos mong basahin yung Quran, basahin mo yung translation. Para lumambot yung puso mo. Yan ang unang magiging dahilan. Hindi sa karamihan sa atin, gusto nating makhatam ang Quran, gusto nating matapos ang Quran, pero ang nangyari, wala kang naintindihan. Nabasa mo ang buong Quran, pero wala kang naintindihan sa Quran. Bakit? Dahil minamadali mo ang Quran. Hindi mo pinagninilay-nilayan ang Quran, at kapag pansinin mo, kapag natapos kang magdasal, parang wala lang. Parang wala lang sa'yo. Subhanallah, ganon ang pinaka-the best na paglambot ng ating mga puso at pagluhan ng ating mga mata kapag nagbasa tayo ng Quran, pagnilay-nilayan natin ang mga ibig sabihin ito. At bilang panghuli mga kapwa ko, alipin ng Allah, kabilang sa pasisilungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng muling paghuhukom na kung saan wala nang makakasilong liban na lamang sa pahihintulutan ng Allah, ay yung mata na lumuha dahil sa pag-alala niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay pabilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na kapag nakakarinig ng mga talata mula sa banal na Quran, ay mapaluha ang ating mga mata at manlumo ang ating mga puso. Wa aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. محمد كان علم كليبس. محمد كان علم كليبس.